At ngayong araw ay tawagin nyo na lang muna akong kabakit. Ngayong araw ay aalamin natin at pag-aaralan natin yung tungkol sa papaya. Bakit nagkakaroon ng bunga o possible ba talagang magkaroon ng bunga yung lalaking papaya? Tsaka ano yung process nun? Dito kasi sa The Plantation Garden and Forestry Nursery ay merong isang puno ng papaya na lalaki. Alamin natin kung posible bang magkaroon ng bunga yung papayang lalaki at ano yung process nun. Papaliwanag ko sa inyo mamaya at pupuntahan natin mismo yung puno ng lalaking papaya na nagkaroon talaga siya ng bunga at ano yung reason nun. Pero dito puntahan muna natin dito yung puno ng papaya na lalaki na meron dito sa amin sa The Plantation Garden. Tara! Let's go! Yan. Ito yung puno ng papaya na lalaki. Kung mapapansin nyo, kung makikita nyo, ito mahaba yung sanga nya. Kasi tinatawag ito na polygamous traits. Tinatawag ito na polygamous traits. Unlike sa babae na papaya na pagka ito namunga, yung bunga niya mismo nakadikit dito sa katawan. Dito makikita nyo yun. Pero itong lalaking papaya, ayan, kung mapapansin nyo, marami siyang bulaklak. Libo-libo ang bulaklak niyan. Pero posible lang na isa o hanggang 5 pirasong bunga lang ang ibigay nito. Yung tawag sa ganong papaya ay nagkakaroon siya ng self-pollination, kung saan nagkakaroon ito ng bisexual na bulaklak na ang tinatawag na hermaphrodite. So nagkakaroon ng ovary, kaya nabubuo yung bunga. Pero isa hanggang 5 piraso lang yon. Napakadalang talaga. Yung lalaking papaya talaga, meron talagang hindi nagbubunga. Ayan ang haba ng bulaklak niya. Ang dami niyang bulaklak. Ngayon, alamin natin, may pupuntahan tayo na isang puno ng papaya na lalaki na nagkaroon ng bunga. Nagkaroon siya ng hermaphrodite process. Meron yung papaya kasi tinatawag na babae, yun yung namumunga ng talagang yun, yung normal. Tapos yung lalaki, ito nga yun, yung lalaki. Pero once na nagkaroon na ito ng bunga, ang tawag na doon hermaphrodite. Tara, puntahan natin yung papaya na makikita kung saan may bunga na siya na nabuo. Tsaka ano yung reason, ipapaliwanag ko sa inyo. Tara. Let's go! So, tayo ngayon sa puno ng lalaking papaya na nagkaroon siya ng bunga. Ito siya Mapapansin nyo po, isa lang yung bunga niya, pero ang dami niyang bulaklak. Libo-libo yung bulaklak niya, nahuhulog lang dahil hindi siya nabubuo, dahil hindi nagkakaroon ng ovary. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang na-form o nabuo na bunga. Actually, yung puno ng lalaking papaya, hindi talaga siya nagkakaroon ng bunga. Pero nagkakaroon siya ng rare na tinatawag na hermaphrodite, kung saan nabubuo yung bunga. Nagkakaroon siya ng ovary. So, based sa studies tsaka sa research, yung isang punong lalaki na papaya, 1 hanggang 5 lang yung pwede niyang maging bunga. Pero napaka-rare lang nun. Kung mapapansin nyo, kagaya ng pinapaliwanag ko kanina, mahaba yung sanga niya. Kasi yung bulaklak niya ay tinatawag na polygamous traits, kung saan nabubuo yung bulaklak sa mismong sanga. At kukunti lang yung nagiging bunga. Yung klase kasi ng papaya natin ay male tsaka female. Which is nagkakaroon lang siya ng hermaphrodite. Yun yung tinatawag, nagkakaroon siya ng combination ng male and female organ na nabubuo kasi nagkakaroon siya ng bisexual na flowers. Kung tawagin sa colloquial word ay baklang papaya. So ito, nagkaroon siya ng isang bunga. Kung itatanong nyo kung edible ba for human consumption o kinakain ba yung bunga ng lalaking papaya, opo, edible siya. Pwede siyang kainin. Ano yung lasa niya? Wala siyang pinagkaiba sa lasa ng normal na papaya o ng babaeng papaya. Pwede rin siyang gamiting pang-atsara, pwede rin siyang ihalo sa tinola. Kapag nahinog, pwede nyo siyang kainin as is na hinog na papaya. Sa papaya na to. So unlike dito, ang dami niya rin bulaklak Nakain din yung bulaklak nito. Edible din siya. Yung, ayun, ginugulay, ganyan. Pero yung bunga nito, ng papaya na yon na lalaki, na bunga, kinakain din yon. So kung
kung ano yung lasa ng normal na papaya, yun lang din yung lasa niya. Yung vitamins na makukuha doon, yun lang din. Yung vitamin A, vitamin C, yung enzyme, tinatawag na papain, for digestion, yung mga constipated, pwede yun. Pwede kumain ng papaya. So, gaano naman katagal o yung lifespan ng papaya na lalaki? Ang papayang lalaki talaga ay pangkaraniwan, nabubuhay lang siya ng 3 to 5 years. Pero based sa study, saka sa research, kaya nitong mabuhay ng hanggang 15 years above. Kapag ma-maintain lang yung environment nito. At kapag halimbawa, hindi lang siya nagkaroon ng tinatawag na root rot, yung mabubulok yung ugat niya. Dahil yung papaya kasi na to, tinatawag or kabilang sa tinatawag na herbaceous plant family. Kapag sumobra na yung tubig, yung content ng tubig sa katawan ng papaya, yun, maaaring mamatay siya. Tapos magkaroon ng punggos yung ugat. Kumbaga ayaw niya nang mababad sa masyadong maraming tubig. Tapos yung isang ano pa doon, yung isang reason kaya nababawasan din yung lifespan. Siyempre kapag halimbawa nagkaroon ng bagyo, nabuwal siya kasi mababaw lang yung ugat nito eh. Pwede siya mabuwal, mamamatay na siya. Tapos isa pa yung tinatawag na PRSB, yung papaya ring spot virus. Yung nalalanta na yung dahon, ganun. Virus sa papaya, mamamatay yun. Aga siyang. So yung tanong natin kanina, ano yung process, ano yung reason, bakit ganun, nagbunga siya kahit lalaki? Yung tinatawag na sex reversal. Pagkakaroon ng environmental stress. Galing sa sobrang init na panahon, biglang lumamig, kaya galing sa napakalamig na panahon, biglang uminit. Yun. Tapos kaya nung araw, yung sabi ng mga lolo natin, puputulin o kakapunin yung ibabaw. Yun, yung tinatawag naman na physical stress yun. Maglalabas siya ng hormones na parang kumbaga ano niya yun physical response niya yun sa mismong puno ng papaya, yung hormones na yun para kumbaga bago siya mamatay, magkaroon siya ng panibagong may mabubuhay na bago lalaki. Kung mayroon din ba siyang seeds o buto na pwede siyang itanim o paramihin, meron din, kaya nga lang napakadalang. Meron talagang halos yung tawag nila seedless. Yung mga papaya na yung tawag doon na hermaphrodite, yung halos wala talaga siyang buto. Tapos kung pangkaraniwan yung buto ng lalaking papaya na yun, mga ganun lang, 1, 2, 3, 5 ganun. Basta napakadalang, less than 10 piraso lang. Tapos kung pwede ba siyang itanim, tapos kung mabubuhay din ba siya. Ayun, pwede siyang itanim tapos mabubuhay din siya, pero pangkaraniwan doon dahil nga hermaphrodite siya, pangkaraniwan lalaki lang din ang mabubuhay doon, hindi siya magkakaroon ng babae. O kaya hermaphrodite. Tapos isang ano pa doon, isang bagay pa, syempre kung gusto mo magtanim ng papaya, piliin mo na yung mismong female na. Sa market, yung mas mahaba na yon, yung medyo mahaba, yun hermaphrodite ang nangyayari. Kasi may mga technology na tayo ngayon, di ba, pangkaraniwan kung magtatanim ka ng papaya, putulin mo daw yung gitna, so yung isa ilalim nun, yun yung babae. Pero pinaka ano talaga, yung tinatawag na floating, yung process, yung lulubog mo sa tubig yung mga buto nun, yung magpapailalim, yun yung may laman, yun yung viable na posibleng mabuhay. Pero yung lulutang, yun, tapon mo yun kasi yung lalaki. Pero hindi naman lahat doon na lulubog na yun ay magiging ano din talaga siya, magiging babae lahat. Nagkakaroon din minsan ng ganon, pero less na lang. Kaya ano ang isang tanong, pwede bang putulin na lang yung lalaki na papaya? Kasi wala naman pala kukunti lang din pala nagiging bunga. Alam mo, yung papayang lalaki maganda rin siya. Ayun, dahil nga doon sa pollination. Yung mga bee o yung mga paru-paro, yun. Kasi kailangan din ng lalaki. So kung halimbawa mayroon kang tanim na papaya, mga 10 to 20, dapat kung mayroong tumubo na 1 o 2, huwag mo na patayin. Para magkaroon lang ng pollination. Mas maganda magiging bunga noon, mas magiging maganda yung quality. Tapos yung lasa naman ng papaya na yung bunga noon, yung kanina naputol kasi yung video. Pareho lang din. Tapos yung pwede mo siyang gawing panggulay. Medyo medyo makunat lang siya kasi medyo pahaba, medyo oblong kasi cylindrical siya.
Yung unlike kasi sa normal na papaya, medyo pabilog tsaka parang triangular. So yun lang muna at maraming salamat at ingat kayo lagi at tsaka nag-iwans ng salita na mag-aral ng mabuti para magkaroon ng maraming kaalaman, mapagyaman ng kaalaman at magkaroon ng magandang kinabukasan. In this game of life,